Ire-report na po ito ni Madeline Villar. Excise tax sa LPG at kerosene, pansamantalang tinanggal. Si Madeline Villar Moratillo. Mads, ano ba eksaktong sinabi ng Pangulo? Yes, Jonathan Nelson, inanunsyo nga ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantala na sinususpindi na niya yung 3 pesos and 36 centavos na per kada kilo ng LPG, tumas ng 37 pesos sa kada tangke ng LPG. At 5 pesos and 60 centavos naman na ipinaparaw na excise tax sa kada litro ng kerosene. So bukas magiging epektibo yung emergency powers na ibinigay kay Pangulong Marcos para ipatupad yung pagbawas o pagsuspinde sa ipinapataw na excise tax sa ilang produktong petrolyo. So, ibig sabihin, bukas in-expect na magiging epektibo na rin yung pansamantalang pagsuspinde doon sa pinapataw na excise tax sa kerosene at saka sa LPG. Yung para sa inaabangan naman ng mga kababayan natin, lalo na yung nasa transport sector, yung paano naman yung diesel at saka yung gas na siyang ginagamit ng mga nasa transport sector. Sabi ng Pangulo, bukas daw pag-uusapan yan sa uplift meeting. Dahil bukas ng umaga, muling magkakaroon ng pulong yung uplift para pag-usapan yung patungkol dito. So, aabangan natin bukas kung magkakaroon ng panibagong announcement yung Malacanang patungkol dito sa excise tax na ipinapataw naman sa diesel at saka sa gasolina. Jen, mabanggit ko lang, kasi 'di ba ilang araw na, actually, ilang linggo na rin na hindi mamatay-matay yung issue patungkol sa yung mga naghahanap sa Pangulo, yung kanyang kalusugan. Kanina ay personal na nagpunta si PBBM sa New Executive Building kung saan naroon na nakapwesto yung mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Siya mismo yung nagpunta mula sa Malacanang Building, naglakad siya papunta sa NEB at doon siya nagsagawa ng press briefing kung saan nag-jumping jacks pa rin siya para ipakita na walang problema sa kanyang kalusugan. At pagkatapos ng briefing ay naglakad din siya at tumakbo pa nga mula sa NEB pabalik naman sa Malacanang. So yan ay para ipakita raw na okay siya, wala siyang sakit. Katunayan, huling balik niya raw sa ospital ay mga 3 buwan na yun nakakalipas. Yun nung nagkaroon siya ng diverticulitis. Balik sa inyo dyan, Jen. Ayun. So una, okay naman. Malusog ang Pangulo. Nakita mo rin, Mads, kamusta ng kulay niya? Okay naman, Jen. Mukhang wala namang sakit. Ayun. Actually, mas kami hiningal kanina sa pagtakbo. Hindi kami ready. Hindi kayo na-inform na tatakbo pala ang Pangulo? Oo, napatakbo tuloy kami lahat. Kaya kami yung hindi handa dahil kami yung hiningal. Sa 2028 ata siya, hindi rin sa makakatakbo. Tapos sa Kaya ngayon internet. tumakbo. Ha? Kaya ngayon tumakbo. Ngayon na siya tumakbo. Pero teka lang, balikan natin yung sa petrolyo. So yung excise tax, LPG tsaka kerosene lang. May sinabi ba, magkano yun? Magkano papatak yun per liter? Yung sa kerosene ay 5 pesos and 60 centavos. Okay, tapos sa LPG, magkano per kilo? Per kilo ay 3 pesos and 36 centavos. Ayun. So, 37 pesos yung mababawa sa kada tangke ng LPG. Yun namang sa crudo at saka sa gasoline, ang plano, VAT ang ibaba. Tama ba? Yung sa VAT, Jen, tinanong rin siya tungkol dyan sa VAT. Sabi niya mahirap daw kasi yan dahil problema siya dahil yung kinikita kasi dyan, doon kinukuha yung mga ginagamit para naman matulungan yung ibang miyembro ng lipunan. Yung mga ayu-ayuda, nandiyan, So, mga social projects, nandiyan galing eh. Oo, so mukhang malamig kung pagbabatayan yung pahayag niya kanina. Ano daw naging dahilan bakit hindi tinanggal ang excise tax sa diesel at saka sa gas, Mads? Ang sagot niya dyan, Jen, bukas may pulong ang uplift committee. Yung tagpo na yun na sinasabing pag-uusapan ng uplift bukas. Yes, oo. So, aabangan natin bukas kung may bukod na anunsyo pa ang Malacanang. Kasi bukas, bababa naman ng 20 yung gasolina, ng crudo, di ba? At ang gas naman ay almost 5 pesos. So, kung babawasan pa ng excise tax, mas malaki. Siguro, nga. So, abangan natin bukas, Mads. Abangan natin. Kasi ang excise tax kasi ay nasa 10 pesos sa diesel,
sa gasolina yung 10 pesos, tapos 6 pesos naman sa diesel. Ayun. Yung excise tax na ipinapataw. So, antabayan na natin bukas kung sususpendehan din Aha. yung pinapataw doon na excise tax. Eh, ano sabi ngayon ng Malacanang Press Corps? Mukhang iniintrigo din ng Malacanang Press Corps ngayon, Mansa. Oo, yun nga. Oo. At least, ngayon, napatunayan naman talaga. Kasi nga, parang lumalabas kasi, di ba, na parang pinagtatakpan. Parang, kung titignan mo kasi mga naglalabasan sa social media, parang yung sa mga intriga, parang lumalabas parang kasabwat pa, parang gano'n. Yun na nga, hindi nila Oo. naintindihan yung trabaho ng tayo, yung gaya natin na nasa ganitong profesyon versus dun sa ibang Oo, kasi tayo, kung ano yung nakikita natin, syempre, yun yung nire-report natin. Yes, factual lang tayo, no? Ha? Oho. Totoo. Anyway, Mads, di okay naman kayo sa Malacanang Press Corps. Wala namang problema. Okay naman dyan, wala namang problema. Saka sabi ni Auntie Claire, napakinggan ko yung interview kayo na, mukhang friendly daw ang lahat ng mga miyembro ng Malacanang Press Corps ngayon. Tama ba? Ganun ba? Oo, sabi. Ganun ba? Oo daw. Wala naman daw problema sa relationship. Kanya-kanyang ano yan. Parang hindi ka sangayon. Sige.